May mga taong lumaki sa kanilang lolo at lola nang dahil sa magulo ang kanilang pamilya. Ang sariling nanay at tatay ay may ibang mga asawa. Hindi naranasan ang pagmamahal ng sariling mga magulang. Ikaw, naaalala mo pa ba ang iyong lolo at lola? Masaya ka ba noong kapiling mo pa sila? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Lumaki sa kanyang lolo at lola ang dalagang si Bella. Wala na kasi siyang mga magulang dahil parehong may ibang pamilya ang kanyang nanay at tatay. Malapit talaga ang loob niya sa mga matatanda at siya nga ang madalas na mag-alaga sa kanyang may sakit na lola. Lola Agripina, magpalakas po kayo. Palagi ko pong ipinagdarasal sa Diyos na gumaling na po kayo. Magalang na sabi ni Bella sa kanyang lola. Maraming salamat, Apo. Oo, magpapalakas ako para sa inyong dalawa ng iyong lolo. Nakangiting sagot ni Lola Agripina. Hirap na hirap sila sa kanilang buhay dahil ang matandang lalaki lamang ang merong trabaho. Sa edad na 75 taong gulang ay nakakapagtinda pa ito ng taho sa kanilang bayan. Matanda na ito, kaya binabalak na talaga ni Bella na magkaroon ng trabaho. Elementary lamang ang kanyang natapos, ngunit kahit na ganon ay biniyayaan naman siya ng magandang asal. Habang nagtitinda ang lolo ni Bella na si Lolo Ferdy, ay bigla itong nilapitan ng isang lalaki. Ang akala ng matanda ay bibili ito ng taho, ngunit yun pala ay kakausapin lamang siya. Sir, magkano po ang bibilhin nyo? 20 pesos po ba o 10 piso? Tanong ng matandang lalaki. Naku tay, gusto ko lang po sana kayong tanungin kung ilang taon na po ba kayo? Nakikita ko po kasi na hirap na kayong magtrabaho. Naaawang sabi ng lalaki. 75 na ako iho, pero hindi pa ako pwedeng magpahinga. Meron akong pamilya at sa akin lang sila umaasa. Higit sa lahat ay merong sakit ang aking asawa. Sagot ni Lolo Ferdy. Nang dahil doon ay binigyan ito ng tulong ng lalaki. Masayang masaya naman ang matanda at binigyan niya ito ng libreng taho. Hindi na ako mahihiya sa'yo at tatanggapin ko na ito. Kailangan ko talaga ng pera. Diyos na ang bahala sa'yo iho at sadyang kay buti-buti mong tao. Naluluhang sabi ng matandang lalaki. Maagang nakauwi si Lolo Ferdy dahil mabilis na rin namang mapagod ang kanyang katawan. Dala-dala nito ang kapirasong gamot at masarap na ulam. Bella Apo, isalin mo itong ulam sa pinggan at sabay-sabay na tayong kumain. Para na rin makainom na ng gamot ang lola mo. Masayang sabi ni Lolo Ferdy. Sige po Lolo, uunahin ko na pong pakainin si Lola. Tiyak kong nagugutom na po siya. Magalang na sagot ng dalaga. Ngunit maya-maya lamang ay napansin ni Bella na nahihirapang tumayo ang kanyang lolo. Sobrang tanda na kasi nito, ngunit patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Lolo, okay lang po ba kayo? Naaawang tanong ng babae. Huwag mo na akong isipin, Apo. Nangalay lang ako. Sige na at pakainin mo na lang ang iyong lola. Sagot ng matanda. Isang oras ang lumipas ay nakatulog na ang dalawang matanda. Dito na ilabas ni Bella ang kalungkutan ng kanyang puso. Dumaloy ang kanyang mga luha sapagkat awang-awa na ito sa kanyang lolo at lola. Kailangan ko na talagang maghanap ng trabaho. Mahal na mahal ko silang dalawa at hindi ko hahayaan na mawala sila nang hindi ako nakakabawi sa kanila. Umiiyak na sabi ni Bella sa kanyang sarili. Kinabukasan ay agad nagpaalam ang dalaga sa dalawang matanda. Desidido na talaga ito na magkaroon ng trabaho upang masuportahan sila sa mga pangangailangan nila. Lolo, maghahanap na po ako ng trabaho. Gusto ko po kasi na magpahinga na lamang po kayo dito sa bahay. Alagaan niyo na lang po si Lola. Malungkot na sabi ni Bella. Pero Apo, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Tanong ni Lolo Ferdy. Opo naman Lolo, gagawin ko po talaga ang lahat para maibigay ang mga pangangailangan nyo. Ipinapangako ko po sa inyo, naiingatan ko po ang aking sarili. Basta ipangako nyo rin po sa akin, natatagal pa po kayo. Magalang na sagot ni Bella. Pinayagan na rin siya ng dalawang matanda
dahil ramdam na rin ni Lolo Ferdy ang kanyang panghihina. Pasensya ka na talaga, Apo, kung magiging pabigat pa kami sa'yo. Malungkot na sabi ni Lola Agripina. Wala pong problema, Lola. Kayo nga po ang nag-alaga sa akin simula nang ako ay bata pa. Wala po akong ibang pinapangarap, kundi ang kayo ay makitang masaya. Nakangiting sagot ng dalaga. Mabilis na nakahanap ng trabaho si Bella nang dahil sa tulong ng kanyang kaibigan. Sinabihan siya nito na may isang pamilya sa ibang bayan na naghahanap ng tagapag-alaga ng matanda. Agad itong tinanggap ni Bella dahil ito na ang pagkakataon upang kumita siya ng pera. Nilakad na lamang ito ni Bella dahil ang totoo niyan ay wala naman siyang dalang pamasahe. Halos 3 oras na naglalakad ang dalaga at sa wakas ay napuntahan na rin niya ang bahay ng mayamang pamilya. Magandang hapon po, ako nga po pala si Bella at ako po yung inirekomenda sa inyo na mag-aalaga ng matanda. Pagpapakilala ng babae. Tanging ang dalagang apo lamang ng matanda ang nakausap ni Bella dahil masyado daw busy sa trabaho ang kanyang mga magulang. Ako nga pala si Angeline at ako ang kanyang apo. Sige, tanggap ka na dahil ayaw ko nang mag-alaga ng matanda. Nakakasawa rin kasi ang kakulitan ng lola ko. Nakasimangot na sagot ni Angeline. Ipinakilala ng babae kay Bella ang matanda na kanyang aalagaan. Lola, siya nga pala si Bella at simula ngayon ay siya nang mag-aalaga sa inyo. Seryosong sabi ni Angeline. Magandang hapon po, Lola. Ipinapangako ko po sa inyo na kayo po ay magiging masaya. Aalagaan ko po kayo na mabuti. Nakangiting sabi ni Bella. Simula noon ay pinagbubuti talaga ng babae ang kanyang pagtatrabaho. Madalas niyang kwentuhan ng matanda tungkol sa kanyang buhay. Lola Maria, tanong ko lang po, bakit po kayo may malaking sugat sa inyong braso? Tanong ni Bella. Alam mo, Iha, mabuti na lang at dumating ka. Palagi kasi akong sinasaktan ng aking apo. Ang sugat na ito ay dahil sa paghampas niya sa akin ng kaldero. Malungkot na sagot ni Lola Maria. Awang-awa talaga si Bella sa matanda dahil kung siya ay hindi niya ito magagawa sa kanyang sariling lola. Agad siyang kumuha ng gamot upang mabilis na gumaling ang mga sugat ng matanda. 1 buwan nang lumipas ay natanggap na ni Bella ang kanyang unang sweldo. Agad itong nagpadala ng pera sa kanyang lolo upang maginhawa ang sitwasyon ng dalawa. Sa pag-uwi niya sa bahay ni Lola Maria ay ibinigay niya naman ang kanyang pasalubong. Lola Maria, di ba ang sabi niyo po sa akin ay paborito niyo po ang suman? Ito po at ibinili ko po kayo sa labas. Pinasweldo na naman po ako ni Angeline. Nakangiting sabi ni Bella. Maraming salamat ha. Pero bakit ka pa gumastos? Dapat ay hindi ka na nag-abala. Nabawasan patuloy ang iyong pera. Sermon ni Lola Maria. Hindi na po iba ang turing ko sa inyo. Masaya nga po ako dahil mabuti pong tao ang inaalagaan ko. Nakangiting sagot ng dalaga. Sa paglipas pa ng mga buwan ay unti-unting nagkakalaman ang payat na katawan ni Lola Maria. Noong si Angeline kasi ang nag-aalaga dito ay hindi ito napapakain ng tama sa oras. Simula nang dumating si Bella sa pamamahay na yun ay bumalik ang saya sa puso ng matanda. Isang araw ay narinig ni Bella si Angeline na sinisigawan si Lola Maria. Alam nyo, pabigat na lang kayo sa buhay ko. Bakit hindi pa kasi kayo pumanaw? Bakit ako pa kasi ang inutusan na tumira dito sa bahay? Sana ay hindi na lang kayo ang aking naging lola. Galit na sabi ni Angeline. Ma'am, ano po ang nangyayari? Huwag niyo naman pong sigawan si Lola Maria. Pwede niyo naman po siyang kausapin ng mahinahon. Pagtatanggol ni Bella. Yan kasing matandang yan, paulit-ulit na lang sa tanong. At ikaw naman, pwede bang huwag kang makialam? Ako ang nagpapasweldo sa'yo at tagapag-alaga ka lang. Pasigaw na sabi ni Angeline. Nang dahil doon ay umalis na lamang ang mataray na babae. Nang makita ni Bella na tumutulo ang mga luha ni Lola Maria, ay agad nitong niyakap ang matanda. Lola, huwag na po kayong umiyak. Nandito na po ako. Patawarin niyo po si Angeline kung palaging mainit ang kanyang ulo. Ito po ang tubig at uminom muna kayo. Malambing na sabi ni Bella. Mabuti ka pa dahil may pakialam ka sa akin. Samantalang ang sarili kong apo,
Palagi na lamang akong sinisigawan. Kung wala ka, ay baka patuloy niya akong sinasaktan. Maraming salamat talaga, Bella. Malungkot na sabi ni Lola Maria. Hindi ko po kayo pababayaan. Handa ko po kayong ipagtanggol kahit mawalan pa po ako ng trabaho. Naaawang sagot ng dalaga. Isang araw ay a-attend sa kasalan si Angeline at gusto nitong isama si Bella. Pero ma'am, sino po ang magbabantay kay Lola Maria? Tanong ng babae. Hayaan mo na yung matandang yan. Iwanan mo na lang ng pagkain at tubig dahil kusa ng kakain yan. Mataray na sagot ni Angeline. Napatingin naman si Bella sa matanda at nakita niya na tumango-tango ito sa kanya. Agad naligo si Angeline upang maghanda sa kanilang pag-alis. Agad namang kinausap ni Bella ang matandang babae. Hinubad nito ang kanyang suot na relo at ibinigay sa dalaga. Bella, isuot mo itong aking relo para presentable ka naman. Totoong ginto yan ha, at bigay ko na lang yan sa'yo. Nakangiting sabi ni Lola Maria. Naku ma'am, katulong lang naman po ako dito. Wala pong problema Lola. Maraming salamat po sa inyo. Pero okay lang po ba talaga na iwanan ko muna kayo? Nag-aalalang tanong ni Bella. Oo naman, dahil malakas pa naman ako. Kaya ko namang kumain ng mag-isa. Sagot ni Lola Maria. Isang oras ang lumipas ay nakaalis na ang dalawa. Ginawang utusan ni Angeline si Bella. Kahit kaya na nitong gawin ay iniuutos pa sa dalaga. Balak ay pahiya ni Angeline si Bella sa kanyang mga kaibigan. Balak nitong ipagmalaki na may sarili siyang katulong na kasama. Angeline, sino naman ang kasama mo? Ipakilala mo naman siya sa amin. Tanong ng kaibigan ng babae na si Jenny. Ito, siya si Bella at siya ang katulong ko. Bakit? Ang akala mo ba ay kapatid ko siya? Tingnan mo nga yung suot niya. Mukha siyang mahirap. Natatawang sagot ni Angeline. Pero, mamahaling relo ang suot niya. At ang alam ko ay gawa yan sa ginto. Nagtatakang tanong ni Jenny. Gulat na gulat talaga si Angeline nang makita nito na suot ni Bella ang mamahaling relo ng kanyang lola. Matagal na kasi niya itong hinihingi pero hindi ibinibigay sa kanya ng matanda. Bella, ninakaw mo ba yan kay Lola Maria? Wala kang utang na loob. Magnanakaw ka pala. Hintayin mo lang at tatawag ako ng pulis. Galit na sabi ni Angeline. Naku ma'am, hindi ko po ito ninakaw. Ibinigay po ito sa akin ni Lola Maria. Paliwanag ni Bella. Pero hindi ito pinaniwalaan ng babae. Agad itong tumawag ng pulis upang ipakulong ang dalaga. Nagkaroon ng pagkakataon si Bella upang tumakas. Agad itong sumakay ng jeep upang bumalik sa bahay ni Lola Maria. Iha, bakit naman ang aga mong umuwi? Nagtatakang tanong ng matanda. Si Angeline po kasi, tumawag po ng mga pulis dahil ninakaw ko daw po ang inyong relo. Kinakabahang sagot ni Bella. Nang dahil doon ay nagalit ang matanda. Sa pagkakataong ito ay handa na niyang labanan ang kanyang masungit na apo. Kahit hindi niya kadugo si Bella ay handa niyang ipagtanggol ang dalaga dahil ito lamang ang nagparamdam ng pagmamahal sa kanya. Alam mo ba Bella, nabigay sa akin yan ng aking asawa at ang gintong relo na yan ay 1,000,000 piso ang halaga. Sabi ni Lola Maria. Gulat na gulat talaga ang babae nang dahil sa sinabi ng matanda. Kaya pala agad na tumawag si Angeline ng pulis dahil hindi pala talaga biro ang halaga. Maya-maya lamang habang nasa bahay si Lola Maria at Bella ay dumating naman si Angeline pati na rin ang mga kaibigan nito. Kasama nila ang 3 pulis upang ipakulong si Bella. Yan, ikulong nyo na yan dahil ninakaw niya ang gintong relo ng aking lola. Pasigaw na sabi ni Angeline. Sumama na po kayo sa amin at doon na po kayo magpaliwanag, sabi ng mga pulis. Ngunit bigla namang sumingit si Lola Maria sa kanilang usapan. Nagkakamali kayo dahil ako mismo ang nagbigay niyan kay Bella. Higit sa lahat ay hindi siya magnanakaw. Alam niyo ba na ang apo ko na yan ang dapat niyong ikulong? Palagi niya akong sinasaktan pisikal at palagi niya akong sinisigawan. Mabuting tao si Bella at ikaw ang hindi magandang asal. Pagtatanggol ni Lola Maria. Gulat na gulat si Angeline sa sinabi ng matanda. Ipinagtanggol kasi nito ang isang babae na hindi naman nila kapamilya.
Pahiyang-pahiya talaga si Angeline sa kanyang mga kaibigan. Ipinaliwanag kasi ni Lola Maria kung anong pag-uugali ang meron siya. Grabe ka naman pala sa lola mo. Diyan ka na nga. Nakakainis talaga ang iyong mga ginawa. Galit na sabi ni Jenny. Kung ganun, ay ikaw pala ang mali. Lola, gusto niyo po ba na siya ang kasuhan nang dahil sa pananakit sa inyo? Tanong ng pulis. Hindi na, pero handa akong gawin ang bagay na yan kapag hindi pa siya nagbago. Sagot ni Lola Maria. Nang dahil doon ay bumalik na sa presinto ang mga alagad ng batas. Hindi na nakapagsalita si Angeline nang dahil sa sobrang pagkapahiya. Nagkaroon na ito ng takot sa kanyang lola matapos itong magkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Lumipas pa ang mga buwan ay kinausap ni Lola Maria si Bella. Iha, ito ang pera. Gusto kong ibigay mo yan sa lolo at lola mo. At sa oras na mawala ako sa mundong ito ay ipinapangako ko sa iyo na hindi ka na maghihirap dahil bibigyan kita ng pamana. Nakangiting sagot ni Lola Maria. 1 taon nang lumipas ay pumanaw na ito. Tunay nga ang sinabi ng matanda. Nakatanggap siya ng pamana. Samantalang si Angeline naman ay hindi iniwanan ng yaman ni Lola Maria. Dito niya naramdaman na hindi siya naging mabuting apo sa kanyang lola. Kaya ngayon ay naging maayos na ang buhay ni Bella. Masayang masaya ito habang kapiling si Lolo Ferdy at Lola Agripina. Nagtayo na lamang ito ng kanyang tindahan sa harapan ng kanilang bahay upang maalagaan pa rin niya ang dalawang matanda. Nakakabili na siya ng mga gamot at nasusuportahan na niya ang mga ito sa kanilang mga pangangailangan. Hindi malilimutan ni Bella si Lola Maria at tuwing tinititigan niya ang relo ay naaalala niya ang matanda. Hindi niya ito ipinagbenta dahil hindi niya naman habol ang pera. Mahalin natin ang ating mga lolo at lola. Di ba nga ay sila pa ang nagtatanggol sa atin tuwing nasesermonan tayo ng ating mga magulang. Palagi tayong gumalang sa mga nakakatanda. Huwag kalimutan ang po at opo upang hindi mawala ang tradisyon ng mga Pilipino tungkol sa paggalang. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.